Good day everyone, I am Rizan Omar Mongolayon, and now I will be continue our topic chapter 2 lesson 10, which entitled The Raiders of the Sulusi, and here's the continue of our topic. Historical overview of Jikiri Piracy in the Sulusi, source analysis of Raiders of the Sulusi. So this topic is about Jikiri, a famous pirate leader in the Sulusi. So si Jikiri usa ka kilalang pirate leader nga nagpanguna sa daghang raid sa Sulusi. Sa una pa lang, kilala na siya tungod sa iyang kaisog o abilidad sa dagat. Daghan kaayo siya kontra pero daghan pod mga muro nga nagtan-aw kaniya isip bayani nga nagpanilipod sa ilang yuta. It tells about his attack, battles and how government tried to stop piracy. Ang istorya nagpakita nga usa ka grabe ang mga engkwentros dagat. Ang gobyerno sa mga Amerikano nangitag paagi aron ma-stop ang iyang grupo. Apan lisod kaayo sila madakpan kay kaila si Jikiri sa dagat ug daghan siya kauban nga loyal kaniya. It also explains how historians have different views. Colonizers show pirates but local show heroes. Para sa mga banyaga, pirata si Jikiri. Pero para sa mga Moro ug lokal nga lumulupyo, isa siya ka mandirigma nga nagpanalipod sa ilang kultura o kagawasan. Time period and events. From 1907 to 1909, Jikiri led many pirates attack in the Sulusi. So niining mga tuiga pirmi nakagubot sa dagat. Si Jikiri ug iyang grupo magpahigayon og raid pasabot ana kay mga kalit nga pag-atake sa mga barko aron makuha pagkaon, armas o kwarta. Ang mga tawo baybayon pirmi mahadlok basta madungog nga duol ang ilang mga bangka. On Christmas evening 1907, his group attacked a logging camp in Basilan. So, gabiing Pasko unta, apan sa kalit giatake ni Jikiri ang logging camp sa Basilan. Ang mga trabahante wala magdahom nga maabot sila. Gikawatan nila ang mga gamit ug supplies para sa uban dautan kini. Pero para sa grupo ni Jikiri, paagi kini sa pagpagabuhi o pagpangontra sa mga banyaga. On January 19, 1909, he attacked two pearling boats named Aida and Nancy. Ang mga barko mga Aida ug Nancy nagdala og perlas ug usa ka pinakakurtahang negosyo sa dagat. Ang pag-atake ni Jikiri nag-apekto sa ekonomiya ug nakapahadlok sa mga negosyante sa Sulusi. The governor asked the Navy for help to stop Navy attack. Tungod sa kadaghan nga mga raid, ang gobernador na Mindanao nangayog tabang sa Navy. Nagsugod sila og mga patrol mission aron masudlan og madakpan si Jikiri. 1851 treaty, the Sulu Sultan promised Spain to stop piracy. Sa kasabutan ni atong 1851, kisugo ang mga Espanyol nga undangon sa mga Sulu Sultan ang pagpadakop sa dagat. Pero dili tanan miuyon kay para sa mga Moro, ang dagat ilahang kinabuhi og teritoryo. In 1878, Treaty Spain took power to stop give the Sulu Sultan limited control. So, ang kasabutan sa 1878 nagpasabot nga ang Spain ang gahom, pero ang Sultan pwede gihapon magdumala sa lokal nga paagi pero naagyapon siya'y gamay na kapangyarihan pero dili parehas sa una. So, 1908, the Philippine Constabulary under Captain DeWitt fought Jikiri pirates. Niadtong 1908, si Captain DeWitt o ang iyang mga sundalo nakigbatok kang Jikiri. Daghang gubot ang nahitabo sa dagat ug daghang tawo ang namatay tungod sa engkwentro. July 1909, Jikiri and his men were surrounded and killed. Sa katapusan, na panilibutan sila sa Navy o Constabulary sa usa ka pulo. Si Jikiri ug iyang grupo wala na midagan. Nakig-away hangtod sa katapusan. Namatay siya isip usa ka bayani para sa uban o kriminal para sa uban. Origin. The story came from reports and records made by Spanish, British and American officers. Ang mga kasaysayan gikan sa mga sulat o report sa mga Espanyol, British, Amerikano nga nakita o nakadungog sa mga pagkitabo sa dagat. Pero tungod kay banyaga sila, lahi ilang pagtanaw sa mga Moro. It tells about his history, culture, and politics in the Sulu region. Ang mga record
padayag kung usa ka aptik ug kaisog ang mga tawo sa Sulu. Ilang kultura puno sa respeto, kaisog ug pagtamod sa ilang sultan. It also explains how colonizers show the Sulu people during that time. Ang mga banyaga tan-aw nila nga muro nga pirates or you civilize it. Pero kung tan-awon nila na kung nato local side, ang ilang gibuhat tungod sa kahimtang sa colonizations o survival. Context. The events happened during Spanish and American colonization. Niining panahona, gilugan ang Sulu, una ang mga Espanyol, unya ang mga Amerikano. Parehong gusto nila makuha ang kontrol sa dagat ug yuta. Sa Moro Wars 1565 to 1876 were long battles between Spain the Sulu Sultanate. Ang Moro Wars usa ka taas nga gubat nga hapit 30 ka tuig. Ang mga Moro Wars surrender bisan nga daghan sila kalaban ug armas nga kulang. The Spanish called the Sulu people pirates to justify their invasion. Gitawag sila pirates aron makapakita nga ang ilang pag-atake legal para sa civilization, bisan tuon nga gusto nila ang yuta o kayamanan. Later, the Americans also tried to control the Sulu Sea. Pag-abot sa mga Amerikano, sila pod gusto maghimog balaod og kontrol sa dagat. Gisundan nila og mga Moro aron dili makaabot og ride. Audience and motive. Audience. The reports were written for Spanish and American officials. Ang mga report gihimo para mga opisyal nga nagplano unsaon pagdaog sa Sulu. Gusto nila mahibalo sa lihok sa mga Moro. These leaders use information to make rules and policies. Igamit nila kini aron mahimo og mga balaod nga musilip sa lokal nga tradisyon o kaugalingon gobyerno sa Sulu. Motive. The main goal was the control the Sulu region and its people. Ang tumong sa mga banyaga mao ang pagkuha sa mga tanang kontrol nga dagat, kalakalan o kultura. The colonizers use the records to justify their actions. Gipakita nila ang mga report nga ilang gibuhat para sa kalinaw, para sa tinuod, para sa ilang kaugalingon kapangyarihan. Quality. The Sulu Sultanate was known for sea trades and readings. Ang Sulu Sultanate usa ka pinakadato sa dagat. Ang ilang mga tawo maayong mangisda, mga lakal ug murpinsa sa ilang yuta. The Moro Wars lasted for more than 200 years. Makita diri usa ka determinado ang mga Moro nga dili magpakailalom sa banyaga. Bisan pila ka siglo nagbaro gihapon sila. The Sulu raiders were skilled sailors and brave fighters. Kabalo silang sa sikreto sa dagat. Asa ang mga bato, asa ang lubog, asa pwede magtago. Mao ang lisod sila masudlan sa navy. Some call them pirates, other call them defenders. Depende sa kinsa ang nagtan-aw. Para sa mga banyaga, kriminal sila pero para sa ilang pamilya o tribo, mga bayani sila nga nagbuhis o kinabuhi para sa kagawasan. Biases. Many sources were written by foreigners and during colonizations. Tungod kay banyaga ang nakasulat, lahi ilang pagsabot. Wala nila nasabtan ang kultura nga o tradisyon sa mga Moro. They often describe the Sulu people as dangerous, civilized. Igamit nila kini sa description aron ipakita nga sila ang tama ug ang mga Moro ang problema. Some other writings, however, show their bravery and strong culture. Karong panahon na daghan na ang mga historian nga nagtan-aw mga Moro isip magdirigma nga adunay garbo ug respeto ilang kultura.